Nakakaiba to si Sara Duterte. She's different eh. She's very different. So that's why she declared early, I think she's very different. In fact, ang niyang love language ni Sara, iba siya eh. Dahil she goes to the extremes, fighting for something. Like, yung naalala mo yung nanuntok siya, di ba? At ito lang po ang isa sa pinakamatinding argumento ko talaga against that impeachment process. You're wasting our money. Kayong mga congressman at congresswomen kayo na matatalino, you're wasting taxpayers' money and you're wasting the time of the Congress. May gera na. Kulang na tayo sa langis. Ang krudo, 140 pesos. May gera na, may digmaan na. Kayo, impeachment pa rin kayo. Wala kayong mga, compassion sa mga Pilipino. Ito pa, ano ba itong balita ko na magpapadala ng Japan ng 1,000 troops dito sa Pilipinas? Siyempre, meron tayong EDCA eh. Ayan, President BBM. Sige, sagutin mo yan. At ano itong narinig ko? Na ang China ay nagpapadala na ngayon ng troops near Taiwan. Now, ayan, Tariela, sagutin mo rin yan dahil gusto ko, mauna ka doon, Tariela, magpakahiro ka. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung masyado nyo na kaming ginagawang tanga na political na nga para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Masyado kayong matalino dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Luistro, napakatalinong piskal. Na asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Si Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante. Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang. Ang isampina nyo. Can you say that support for VP Sara at this point is solid already? I think right now, the support for Sara is solid. It's just that, considering the politics, ano mong politiko ng Philippines, the politics of the Philippines, parang ang daming political butterflies. I can't speak for them. Marami talaga, ganun talaga. So, palipat-lipat itong mga to. And in fact, right now, I think a lot of the critics of VP Sara right now I'm sure they'll be lining up congratulating Sara Duterte if she ever wins, no? So, ganun lang yan eh. Ka-plastic, no? It's so crazy. Oo. In this multi-party system, it doesn't work. And 2 years is still a very long time yeah. before the election. Grabing risk, no? But of Politics. course, nakakaiba to si Sara Duterte. She's different eh. She's very different. So that's why she declared early, I think she's very different. In fact, ang niyang love language ni Sara, iba siya eh. Dahil she goes to the extremes, fighting for something. Like, yung naalala mo yung nanuntok siya, di ba? For her, in her mind, she was doing a good thing for the squatters, no? But legally, she was in peril. So iba siya, iba yung mindset niya. Can you say that Kaya yung mga kadonatics, ito talagang gusto ng mga tao sa mga Duterte. Dahil kakaiba sila mag-isip mga kadonatics. Hindi typical na mga politiko na kung magsalita with all the flowering words mga kadonatics. Yung bang tipo na habang nagsasalita mga kadonatics, pag may punto sila, hihintayin muna, magpapalakpakan yung mga audience mga kadonatics dahil sa ganda ng kanilang sinasabi. Okay, hinto yan mga kadonatics, mag-pause yan for a moment, tapos pagkatapos ng palakpakan, magsasalita na naman ng typical, di ba? Typical na mga politicians. Pero ang mga Duterte kakaiba. At etong mga kadonatics Riz Ahontivirus, nako, umiiyak ngayon? Ano mga kadonatics? Bakit? Bakit siya umiiyak? Eto, nag-post siya mga kadonatics at eto, sinerd din ng ibang mga pages. Ito yung post niya. Stop the lies. Okay, stop the lies ng mga kadonatics. Hindi ako humihingi ng anumang pag-endorso ni Alex Ayala. Dadamay patuloy si Alex dito mga kadonatics. Meta, please. Oh, please. Please na si Virus do something about this AI-generated post. What do you think mga kadonatics? Nagpapansin na naman itong si Hontivirus mga kadonatics kay Ayala para mapansin na naman natin. Ay, nako naman itong si
virus talaga. Hindi ko nakita mga kadonatics kung may post ba talaga na humihingi siya ng pag-i-endorso. Pero it looks like mga kadonatics kasi pa-Apple to eh. Di ba? Pa-Apple tong si virus mga kadonatics. Lahat gagawin para lang nga sisikat at mangamoy yung pangalan niya. But sinong kakagat nito? Well. We love Alex Ayala, but not this virus, mga kadonatics. But anyway, let's go on to Inday Sara Duterte. Nako, mga kadonatics, dinumog siya. At ito yung video. Today lang. Walang-wala. Dito si Marcos, mga kadonatics, ang presidente ng Pilipinas. Ito ang wala siya eh. Yan. Tingnan nyo. Muslim, Kristiyano. Panoorin nyo naman yan, mga kadonatics. May ganun ba si Bongbong Marcos? Hindi nga pinansin ng mga OFWs eh. Wala na. Oh, panoorin nyo naman yan. Lahat na naging vlogger eh. No? Nice. Sabi ng isang mama, mga kadonatics, pag ikaw yung manalo sa eleksyon, gaganti tayo, sabi ni Inday Sara Duterte. Kayo na ang gaganti, ako magtatrabaho. Totoo naman yung sinabi niya, mga kadonatics, na ang presidente niya, vice president niya, ay yung gaganti, mga kadonatics, habang siya ang nagtatrabaho. Look at that. Diyan pala makikita, mga kadonatics, na talagang gusto niyang mapaganda yung Pilipinas. Thank you guys! Yan yung Pilipinas sisiraan, mga kadonatics. Kasi, look at this! Look at this! Wala silang magawa, mga kadonatics. Kasi ang puso ng taong bayan nasa mga Duterte. Karoon na punta ang kasalamang ng baysa na eh. Grabe, oh. Tuloy nyo naman yan. May ganyan ba mga pingklawan, dilawan at mga loyalista? Wala. Wow. Halo-halo yan ha. Muslim, Kristiyano. Ano naman? Grabe. Grabe. Look at that. Na-reject tuloy yung graduation, oh. Look at that. Sige, pilit yung siraan kasi, mga kadonatics, wala silang pag-asa. Pag, yung pagdarating sa election time, wala na silang pag-asa. Kaya, hanggat maaari, mga kadonatics, ay talagang siraan nila si Inday Sara Duterte. As you prepare to move to high school and become teenagers, remember that competence, academics is important, but equally important is character or values o magandang asal o tawag sa Bisaya, maayong pamatasan. I have 4 B's. B-E. Hindi yung letter B. Yung word na B-E. B. I always remind
my children. I have 3 kids. One is 18 years old, one is 13 years old, and one is 9 years old. And before they go to school, I remind them of the 4 B's. And I want to share this with you this morning to keep in your heart as you journey through high school. The first B, be kind. Behind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Ayaw mong apil sa pangdaot, pangguba, sa inyong isig ka tao. Eh, klaro na. Tama. Pangalawa, be humble. B. Lahat kayo may iba't ibang talento at kakayahan. Gamitin ninyo ang inyong talento at kakayahan para tumulong ng inyong kasama estudyante. Hindi pwede sa mundong ito na ikaw lang mag-isa ang magaling. Kailangan din matuto ang inyong mga classmates at inyong mga schoolmates. Gamitin ninyo ang kakayahan ninyo para tumulong. Pangatlo, be happy. Hindi lahat ng nasa buhay natin ay negatibo. Naririnig natin paulit-ulit ang problema ng bahay, ang problema ng pamilya, ang problema ng mga magulang, kasali na ang problema ng eskwelahan ng ating mga teachers. Kahit sa ating buhay, meron din tayo problema. Pero kailangan tingnan natin na merong mga maliliit na positibo na nangyayari sa ating buhay. At kailangan natin magpasalamat sa Diyos sa mga positibo sa ating buhay, kahit ito ay maliit. At pang-apat, be careful. Pilia o tarong ang inyong mga amigo. Tungod kay ang inyong mga amigo, duha lang ang padulngan o dadon mo nila. Una, sa kaayuhan. Ang ikaduha sa kaparutan o kadautan. Maunang kinahanglan, piliun ninyo o tarong kung kinsa ang inyong mga amigo. Dili kinahanglan na amigo ninyo tanan. Choose quality over quantity. Ang mahalaga ay may mga kaibigan kayo na may malasakit na dalhin kayo sa kaayusan at pagtatapos ng inyong pag-aaral. Naay ice cream, naay cake, naay pansit. Unsa? Macaroni, fruit salad. Macaroni, fruit salad, pag Pasko na. Pag Pasko, pag birthday, pansit. Para sa long life, di ba? Kung graduation, kinahanglan nato regaluhan ang ato ang mga ginikanan o ang ato ang mga pamilya. Unta sa ilaha, daghang salamat, gitabangan ko nimo, kaning ako ang naabot, ato ang duha kini. Dili lang ni ako O niya, pagkahuman, magpakaon na dayon mo sa ilaha o sabay para sa graduation. Ha? Unsa daw, kuya?
Nikadungog. Kung saan sa graduation? Wala pa magkita sa social media. Pag graduation, kinahanglan Chicken Joy. Ito, bagong interview kay Attorney Michael Powang, Attorney Inday Sara Duterte at Attorney Guanzon, mga Kadanatics. Ang ganda ng mga punto nila dito. Panoorin nyo, ha? Ito. Vice President filed a answer ad cautelam. Yes. Pero hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi na nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement for a respondent to appear personally dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings. That was, if I believe, March 22, I think. No? At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial. No? Mini trial? Oo. And para maklaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. No? Pero pagdating sa pag-try ng impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yes, Di ba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Whatever Yes. you call it, a mini trial, a mini poodle. They will be usurping Or mini the poodle. jurisdiction of the Supreme Court if they do that. But they're insisting on it. Why do you think they're insisting on it? Well, your best guess is as good as mine, no? Yeah. But sa atin kasi, of course, with due respect to our lawmakers naman, no? Ang sa atin lang, ano bang pananaw natin sa stage na ito? 'Di ba? When it was referred to the committee, the purpose of the committee is to actually determine if there is probable cause, hindi ba? To nandiyan na yung sufficiency in form, sufficiency In in substance. substance, Okay. meron pang ang sufficiency in grounds. Grounds. Tapos, determine na sila ng probable cause. Sa atin, dapat, pag nagde-determine ng probable cause, your evaluation is limited to the complaints itself, plus the pieces of evidence that are attached. Correct. Diba? So, when you go beyond yung mga attachments na nandoon, then to us, and then you ask witnesses to come, That diba? is a trial. Clarificatory lang daw. Pero kung clarificatory, bakit naman pati yung mga pieces of evidence na hindi naka-attach, ngayon pinapasabina Kagaya na. ng SALN. Kagaya Gusto ng ni Terry SALN. Ridon ipakita isabpina ang SALN, which mga Congressman Rufus Rodriguez is objecting to. Yes, we heard the exchange actually, no. Again, with due respect to our lawmakers, position lang naman namin ang aming inilalahad. In fact, the Supreme Court was very clear. An impeachable offense is offense committed while the impeachable officer is in office, hindi ba? Yes. Now we're asking for SALNs from way back, I don't know, When she was mayor. 2007, 2010. Oo. So, hindi na kasi yan kasama sa usapin ng impeachment. But was that alleged? Is there an allegation there that refers to the SALN? Well, actually, there's an allegation of unexplained wealth. What did they say? What year? To be fair to them, meron dun, I think it's a third complaint, sinabi doon na from 2007 to 2017, if I'm not mistaken, lumaki daw yung assets. That's why ang una namin sinasabi, walang ultimate facts. Kasi you have the 2007 SALN, and then you look at the 2017 SALN, lumaki, biglang But that's 18 years. Yes, that's 18 years, and biglang may unexplained wealth na. I think that's really a sweeping conclusion of law and fact without That's basis. why di ba? Rufus Rodriguez calls it a fishing expedition. Precisely, and that's why the Vice President also felt that for a third time she's being subjected to a fishing expedition, precisely because hindi naman unang-una, how did they make the allegation if they didn't have the SALNs pala in the first place? With a brand new design that frees up even more pixels for personalization and an inventory of features.
complaints even before when Chief Justice Davide was also, Attorney Poe, was Yes. also Subjected to impeachment. yes, he was responded in the impeachment case. Makikita mo na political talaga ang impeachment. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung masyado nyo na kaming ginagawang tanga na political na nga para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Kaya ako, masyado kayong... You have to forgive me, Attorney Poe, because I'm highly opinionated. Masyado kayong matalino dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Luistro, napakatalinong piskal. Na asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Si Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante. Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang Diba? isampina Yan. nyo. Sasamahan ko si Attorney Poe. Dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Ewan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. Ngayon, the Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules. For example, wala namang mini-trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini-trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imbitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, Net 25, para meron naman siya due process dito sa Maganda yan, aming maganda yan. usapang matino. Now, Attorney Poe, how does the Vice President feel about these proceedings now? This is the second time now. Yes, second time now. The first time though was fast-track mode, no? Ayan yung nag-1/3 sila kaagad. But this is the first time na nagkaroon ng referral to the committee as Because of against the her- Supreme Court ruling. Yes, Supreme Court ruling. Of course, the Vice President already issued a statement saying that this is Ganda ng another, a Vice third President, fishing expedition against her, actually, no? And that is what our position is, na kung magta-trial tayo, handa naman kami mag-trial sa Senado, di ba? Yeah, doon sa Senado. Doon sa Senado. Hindi pwedeng dyan kay Luistro. Oo. Because pagdating dito sa House, obviously, number one, we are questioning the fact that they cannot hold any form of trial, whether mini or whatever we call it. Basta trial, hindi pwede sa House. Pangalawa, medyo lumalampas na tayo sa, at least sa aming pananaw, lumalampas na tayo sa evaluation ng complaints pag kung ano-ano na ang mga dokumento outside the complaints ang hinihingi Bakit natin. hindi na lang nila sabihin, sige na, sufficient na in substance, akyat na. We have Plenaryo. now approved na ang impeachment, articles of impeachment, akyat na sa Senado para doon ang trial. Bakit pa gusto nila ng ganito-ganito? Publicity. Well, ayoko pong mag-speculate. Dahil, Of course, Attorney I have my Poe, opinions. gusto nila ng trial by public opinion. Ay. Alam nyo, kayo, masyado kayong matalino dyan, mas matalino kami sa inyo. We are 10 steps ahead of you. Alam na namin yung ginagawa nyo dyan sa Committee Diba? on Justice. Mamaya, pati ako, ipakontempt nyo na. Kung hindi ba naman this is just all for show, bakit hindi na lang approve? Approve na articles of impeachment. Send it to the Senate. We have Doon na no- tayo mag-trial. Ready naman ang Vice President, di po ba? We have no objections to that. Kung naririnig na nga natin na may numero na, 'di ba? May mga statements na may numero na. That's why we're saying kung pinag-uusapan na pala ang numero ngayon at may numero na and they want to already elevate it to the Senate, wala kaming problema doon because there we can fully defend the rights of the Vice President. So there you have an We can opportunity. test the credibility of these witnesses that they will Yes. produce. One We of them can- will be Madriaga? Yes, well, I suppose because he was Who also is issued in a jail subpoena. for kidnapping for ransom. Yes, and Wala na so- ba kayong mas Diba? magaling na evidence na testigo dyan na hindi naman
kidnapper. Ano ba kayo dyan? So, Madriaga, who else will be their star witness? Well, we don't know, no? We are still anticipating kung sino yung mga, but we have ideas. Siguro wag muna naming ilabas yung mga ideas ng mga Yes. star witnesses nila. But, you know, once we're there, we can test the credibility and we can show the Filipino people once and for all na walang basihan itong mga aligasyon nila laban sa ating Vice Presidente. In Tama, fact, di ba? I interviewed Senate President Soto. And I asked him, I said, you know, with all the things that you said against the Supreme Court ruling, the people are now saying, SP, that you are biased. So, mahirap po yan na kayo pa rin ang presiding dyan and people do not trust that you'll be fair. Ang sinabi niya, ito ang sinagot niya talaga, kung ako lang, if it were up to me, masyado na itong it takes too much of our time, this impeachment. 2 taon na lang. Pero kung pupunta yan sa Senado, ay gagawin ko ang tungkulin ko. So, sinasabi ng Senate President, gagawin niya ang tungkulin niya, iakyat niyo na ang articles of impeachment para naman may fairness ang Vice President ay merong opportunity naman to defend herself. Opo. Well, Com, I just need to state this for the record, no, because again, we're really on the the legal side lang. We do not dwell into the political, but we have always given the benefit of the doubt to the Senate President, to the Senate as that will be sitting as senator judges. We also are giving of the benefit of the doubt even to the Committee of Justice members. That's why itong ginawa naming objection dito sa ginagawa nilang mini trial, ito ay ibinigay muna namin sa kanila, inilahad namin sa kanila. We were trying to explain our side. Now, if that offended some of our lawmakers, we really regret that because it's not our intention to offend anyone. It is our duty as lawyers of the Vice President to protect her rights and her interest. And if we see that there are infirmities in the process, it's also our duty to bring these matters up and tell them that we have objections, serious objections, fundamental objections to the conduct of a so-called mini trial within the House. No? Now, sabi nyo nga, kung okay sa amin iakyat, definitely. We have been ready since last year. During the first round of impeachments, despite filing that petition with the Supreme Court, as we all know, it's always 50-50, diba? So, we were ready to go into a full-blown trial. Oh, So, but now in the Senate, hindi na sila advantage kasi they need 2/3 or 16 votes. They need 16 votes. JV Ejercito, Senator Ejercito told me that sinabi niya na he is not in favor of that. Daming problema, lalo na ngayon, may gera. So, yung 15 nila sa majority, nabawasan na sila ng isa, so 14. Ang sinasabi naman ng iba dyan, paano po yan pag si Senator Bato ay hindi po boboto? Abay, kahit hindi siya bumoto, kailangan pa rin nila ng 16 votes. Yes, You that's see? correct. That's correct. Mga kababayan, Tama. bakit Diba? para ano pa ito? Para ano pa ito na ginagawa nila? Na alam naman nila doon pag-akyat, matatalo rin sila. Bakit? Dahil gusto nila masira ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. At ito lang po ang isa sa pinakamatinding argumento ko talaga against that impeachment process. You're wasting our money. Kayong mga congressman, congresswomen kayo na matatalino, you're wasting taxpayers' money and you're wasting the time of the Congress. Ang gera na. Kulang na tayo sa langis. Ang krudo, 140 pesos. Ano? Ang jeepney driver, 200 pesos na lang ang neto. Take home. Dati, tigwa 1,000. Ayaw na magsakay yung mga joyride. Dati 60, ngayon 66 na. May gera na, may digmaan na. Kayo, impeachment pa rin kayo. Wala kayong mga, compassion sa mga Pilipino. Ito pa, ano ba itong balita ko na magpapadala ng Japan ng 1,000 troops dito sa Pilipinas? Siyempre, meron tayong EDCA Ayan, President BBM. Sige, sagutin mo yan. At ano itong narinig ko? Na ang China ay nagpapadala na ngayon ng troops near Taiwan. Now, ayan, Tariela, sagutin mo rin yan dahil ako, gusto ko, mauna ka doon, Tariela, magpakahiro ka. Mga kababayan, eto na, digmaan, inflation, napakataas, hoarding.
Ultimo, grabe yung hoarding na yan eh. bigas, wala kang mabiling bigas dun sa mga, of course, mga high-end na, na grocery, Ang mga tao, nag-hoarding ang mayayaman, ang walang pera, paano? Saan mo iaayuda yan? Ito ang sinasabi ko, impeachment kayo ng impeachment. Ang sagot nyo lang sa digmaan at fuel crisis natin ay ayuda kayo ng ayuda. Uwak-bawi ka naman, BBM Uwak-bawi ka. Sabi mo subsidize mo yung mga jeepney driver, binawi mo Ngayon, pimirma ka na lang ng suspension ng excise tax, no? Excise tax, 10 pesos yun sa gasoline. Babawasan mo ng 10 pesos ang price ng gasolina namin. Ganon din yun. 90, minus 10, 80. Ganon din yun. Ngayon, ang plano mo, BBM, maliban sa ang majority leader dyan sa House of Representatives ay anak mo, na si Congressman Sandro Marcos, na siyang nagkukumpas dito sa impeachment. Hindi pwede ba yun? At yung si Secretary Garin ay mawindang-windang na kakahanap ng solusyon. Tapos ang majority leader na anak ni BBM ay nagkukumpas na ituloy itong impeachment. Bakit? Wala na ba kayong ibang magawa dyan? Kaya, mga kababayan, ito po ang relasyon ng politika sa ating ekonomiya. Nadagdagan lang po talaga tayo ng problema ngayon na hindi masolve ni BBM dahil ito'y digmaan na ang disaster sa atin ay tayo lang ang bansa sa buong mundo na nag-declare ang ating presidente ng energy emergency crisis. Kaya ngayon, tayo na naman ang talk of the world dahil dito sa ginawa nilang walang paghahanda. Ngayon, si attorney po, tanungin natin ng kanilang paghahanda sa trial. Well, mga kadonatics, that was well taken. Ay, nako. Grabe. Comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Saan ang gusto nyong mangyari ito? Gusto nyo bang mapababa yung fuel mga kadonatics or mapababa si Bongbong Marcos? Dalawa lang yung pagpilian yung mga kadonatics. Saan? Tumaas yung ekonomiya, baba yung fuel, or baba si Bongbong Marcos. Comment down below, basahin natin yan. Thank you so much mga kadonatics at don't forget to like and subscribe. God bless you. Bye-bye.